Paghihiganti sa lalaking may other woman. Smells good. Yes, na makapaghihiganti ka na sa partner mo na may other woman. So ito ngayon na for sure maraming naghihintay ng topic na about sa ganito, kung paano ba makapaghiganti sa mga partner na lalaki. And then syempre, alam ko na yung mga pumapasok sa inyong isipan. Pero tignan natin kung pasok ba yan na dapat mong gawin sa paghihiganti sa partner mo na lalaki. So ito ngayon, isa-isahin natin. Yes, na ginawa natin ito na para makapaghiganti ka rin talaga ng gusto sa partner mo na lalaki, para hindi ka na mahirapan utol. So ito, isa-isahin natin. Na yung una sa lahat ay huwag pumasok sa comfort zone niya. Yes, once na may other woman yung partner mo, always ko po ito na pinapayo na huwag po kayong pumasok sa comfort zone niya. Okay, ano ba yung ibig sabihin? Ang ibig sabihin natin dito is, di ba kung napapansin ninyo, ay umuwi pa rin yung mga partner ninyo, kinakausap pa rin kayo, may nangyayari pa rin sa inyo. Okay? Yung tipong umuwi siya dyan, kumakain, pero hindi kayo nag-uusap. Or yung isa dyan, isang nag-uusap nga kayo, pero kapag may kailangan lang siya, na parang hindi na partner yung turing niya sa'yo. So parang nababaliwala ka. Yes. So ito po ay comfort zone ng isang lalaki, na nakukuha niya pa rin yung kagustuhan niya or lahat ng kagustuhan niya. Na kahit may other woman na siya ay still walang nagbabago. Ganon at ganon pa rin. Nakakausap ka niya, nagagalaw ka niya, kumakain pa rin siya dyan sa bahay ninyo, inaasikaso mo pa rin. So kapag ganito utol ay talagang hindi ka makapaghiganti sa partner mo na lalaki, na hindi mo siya mabibigyan ng takot or kirot. Dahil nga nandyan ka pa rin pumapasok ka pa rin sa comfort zone niya. So ibig sabihin ay tanggalin mo yung lahat ng bagay na ito, na hindi mo siya mabibigyan ng kampante. Kailangan ay lumabas ka talaga utol sa comfort zone niya. So kabaliktaran lang din, na which is wag mo siyang kausapin, wag mo siyang asikasuhin, may other woman na nga and then magpapagalo ka pa rin. Yes, okay? So yon. And then ito, yung pangalawa natin is matinding paghihiganti rin, yung pag pull away. Yes, kailangan mong mag pull away utol. Uulitin ko, may other woman na nga, nandyan ka pa din. Kasi Kuya Kiko, kailangan ko talaga nga ipaglaban, kasi may mga ganun na pinapayuhan sila ng mga kaibigan nila na, nako, magpapatalo ka pa ba dyan? Kailangan mong lumaban. Yes, ipaglaban mo yung pag-iibig ninyo o yung pag-iibigan ninyo. So uulitin ko po, sa pagmamahalan ay walang pilitan. Hindi po yung pinipilit utol na kailangan mo pang ipaglaban. Naaagawin mo siya, napipilitin mo siya, na i-remind mo sa kanya yung pagmamahalan ninyo. No, hindi na kailangan yan utol. Dahil kapag mahal ka ng isang tao, hindi mo na kailangan sabihin yan sa kanya. Kusa na ipaparamdam niya ito sa'yo. Kusa na gagawin niya yan kahit hindi mo na uutusan. So again kailangan ninyong mag-pull away, kailangan ninyong umatras talaga. Huwag kayong pumasok sa comfort zone niya. Still kapag hindi ka kasi umatras ay nandyan ka pa rin sa comfort zone niya. Kailangan talaga utol, bigyan mo siya ng consequences na ito yung mawawala sa'yo once na ipinagpapatuloy mo yan. Yes, ganun po. So yon. And then ito, yung pangatlo natin is stop connecting. Yes, hindi po matatapos sa pag-pull away mo kung nandyan ka pa rin nakikipag-connect sa kanya or kumakausap sa kanya. Kapag sinabing stop connecting, lahat-lahat po kailangan ay putulin lahat ng connections. Okay, sa chat, sa tawag, sa circle of friends, even families, mutual friends, kailangan ay wala talaga. Yes utol, dito ka makapaghiganti ng husto. Yung tipong hindi ka na niya ma-reach out, hindi ka na niya makakausap, or wala na siyang mababalitaan sa'yo. Choice niya yun Yes, na naglandi na maghanap ng ibang babae. So ginusto niya kumbaga. So ibig sabihin, dahil ginusto niya yan, okay, sige ibigay kita dyan. Okay, hindi na kita pipilitin, hindi na kita pipigilan pa.
So choice niya yon na pinili niya. So kailangan mo itong ibigay. Ipakita sa kanya kung ano yung mga pinaggagawa niya. Kung gusto mo yan, edi dyan ka. Okay? So bakit pa ako makipagkakausap sa'yo? Bakit ko pa ibibigay yung kagustuhan mo? So that's why wag ka nang magdalawang isip pa na Kuya Kiko kasi ganito, ganyan, baka naguluhan lang siya. Nako po, ginusto niya yan, utol. Cheating is a choice. A choice na pinili niya, na ginusto niya. So ibig sabihin ay hindi po yan na yung dahilan ay dahil naguguluhan lang, dahil nataranta lang, or dahil natukso lang. Kasi kung nagmamahal talaga yung isang tao, kung nag-iisip siya ng husto, yes, bakit na siya matutukso? Bakit siya magpapatukso? Okay, tandaan nyo yan. Ha, so yun. And then ito yung pang-apat natin is huwag manglalaki. Na ito na yung pumapasok sa inyong isipan. Kuya Kiko, paano ba makapaghiganti sa partner na lalaki na nagloko? Pwede bang maghiganti sa kanya na makipaglandian din sa ibang lalaki? No. Yes, utol. Huwag na huwag nyo talaga itong gagawin. Yung makipaglandian or yung manglalaki kayo. Kasi pareho lang ito na yung partner mo is nakagawa ng kalokohan. Hindi ka rin lalayo dyan. Na isa ka rin na madali lang din matukso. Biruin mo yan, nakakahiwalay lang ninyo and then nalalaki ka na kaagad. May bago ka na kaagad. So hindi ka rin lumayo sa kanya, hindi ka rin nalalayo sa kanya sa pag-uugali. Pareho lang kayo, utol. Kung ito yung gagawin mo, na manlalaki ka, na sumama ka kaagad sa ibang lalaki, magpapalandi ka kaagad sa ibang lalaki, kumausap ka kaagad sa ibang lalaki. Kung yung plano mo lang naman or yung goal mo is para pasilosin yung partner mo na lalaki, ito po ay maling pamamaraan. Yes, na para magselos yung isang lalaki, kundi mas lalo lang magiging worst ang pagkakakilala niya sa'yo. Kasi may isa na nga kasalanan and then dinagdagan mo pa ng isa pang pagkakamali. Hayaan mo siya kung mga mambabae siya, hayaan mo siya kung may other woman siya. Yung importante dito, utol, is hindi ka gumagawa ng isa pang pagkakamali. Kailangan mo rin iligtas yung sarili mo. No need talaga kasi nagpapahiwatig lang ito na low value ka rin eh, na maghanap agad ng ibang lalaki din. Kasi yung isang high value na babae, kahit mambabae pa yung partner na lalaki, ay ikaw mismo na babae ay hindi na maghahanap. Pakialam ko dyan, bahala kayo kung mambabae kayo, okay. Pero ako, magfo-focus ako sa sarili ko, magfo-focus ako sa goals ko. Ganun dapat yung isang high value woman. Bakit ako makipaglandian sa ibang lalaki? Para pasilosin siya? Yes. Wala na akong oras dyan. Yes, ganun dapat, okay? And then ito yung panghuli natin is, naibanggit ko na rin, walang iba kundi yung mag-self-improve. Yes? So kailangan, wag mo na silang pakialaman. Hayaan mo na siya kung mambababae siya. No need nang magpaselos pa. Wala kang ibang gagawin, utol, kundi yung para lahat sa sarili mo. Mag-self-improve ka. Magpakabisi ka sa trabaho, mag-exercise ka, magpaganda ka ng iyong katawan para magiging healthy ka pa. Yes, and then yun na nga, magpaganda ka para magiging blooming ka. Na kahit pausad ng pausad yung panahon, utol, is mas lalo kang nag-e-improve, mas lalo kang nag-a-upgrade. Yes, hindi yung nalulugmok ka, hindi yung nawawalan ka pa ng silbi, nawawalan ka ng value. So yun po yung pinaka-importante sa lahat. Once na minamahal natin yung ating sarili, kailangan din natin itong pahalagahan, kailangan din natin itong alagaan, kailangan din natin itong mahalin. Okay? So yun po yung tamang paghihiganti na makikita ng partner mo na mas lalo ka talaga niyang pagsisihan kung bakit niloko ka pa niya. Okay? So yun po mga utula, maraming salamat. Sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, PMS na kilang sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. Okay? Kita-kits tayo doon. So yun po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Ayoko na magpakatang at ayaw nang mahalin ka. Ayoko na ring magtiis, ayoko na sasakit. Mas mabuti nang bitawan ka para wala nang pait. Hanggang